Bago po natin simulan ang kwento ngayong araw, nais ko po munang batiin ng isang masayang pakikinig, isang magandang araw, sina Eve Hondrade, Irish Isabel, Maya Catelo, Aurora Buenavista, Elma Medillo, Chris Alcantara, Roya Rain, Elizabeth Dacles. Maraming salamat po sa inyong lahat. Tawagin niyo na lang po akong Dory. Ang kwentong ibabahagi ko ay nangyari noong 15 anyos pa lang ako. At 6 na taong gulang naman ang bunso kong kapatid. Pabalik-balik noon ang lagnat ng kapatid ko. Pinapahilot lang ni nanay sa albularyo. Ganoon naman talaga sa amin sa tuwing may sakit. Dadalhin sa albularyo at awa ng Diyos ay gumagaling naman. Nang gabing yun, nakita ko pinainom siya ng gamot ng nanay ko. At inihabili nila sa akin. Bantayan ko daw ang kapatid ko kasi may kamag-anak kaming nakaburol noon at huling lamay na ng gabing yun. Umalis sila at kami lang ng bunso kong kapatid ang naiwan sa bahay. Ang bahay namin noon ay yari sa pawid. Medyo malayo kami sa mga kabahayan. Pinakadulo na kami ng aming barangay. Hindi ako makatulog ng gabing yun dahil umuungol ang kapatid ko. Nang hawakan ko sa noo, ang init-init niya, ang taas ng lagnat niya. Alalang-alala na ako. Wala pa akong cellphone noon para matawagan sana si nanay na umuwi na sila. Kung aalis naman ako para puntahan sila, maiiwang mag-isa ang kapatid ko. Naipanalangin ko na lang na sana maisipan ng umuwi ni nanay at tatay dahil alam naman nilang may sakit si bunso. Maya-maya, nagulat na lang ako nang biglang may bumagsak ng kung anong mabigat na bagay sa bubungan namin. Sabay tahulan ng mga alaga naming aso. Yung bubong namin medyo lumubog dun sa parte ng may bumagsak. Buong bahay namin noon mula sa bubong hanggang sa mga dingding ay yari sa nipa at kawayan. Takang-taka ako kung ano yung bumagsak na yon at tila galit na galit ang mga aso namin. Hindi sila tumitigil sa katatahol sa parteng yon. Iniisip ko, wala namang kaming katabing puno ng nyog na pwedeng bungay yon at bumagsak sa bubungan namin. May narinig ako mga kaluskos na parang binubuklat o binubutas yung nipang bubong namin. Doon na ako nahintakutan. Ang kapatid ko panay pa rin ang ungol dahil siguro sa sama ng pakiramdam. Ang mga aso namin, mas lalong lumalakas ang mga tahol nila. Kung pusa lang ang nasa bubungan, bakit ang bigat naman yata? Kahit takot na takot ako, nilakasan ko ang aking loob. Kumuha ako ng kawayan at tumapat ako sa parting lubog na bubong. At buong lakas ko itong itinukod pa itaas. Hanggang sa may narinig akong bumagsak sa lupa. At sinundan na naman ito ng mga aso namin. At doon na naman sila tahol ng tahol. Maya-maya, narinig ko na naman ang mga kaluskos. Parang binubuklat na naman yung nipang dingding namin kung saan malapit ang kapatid ko. Nasa gilid ng katre siya nakahiga. Dali-dali kong kinuha at kinarga ang kapatid ko. Inilipat ko siya sa gitnang parte ng katre. Kinuha ko uli yung kawayan at buong lakas kong inihampas sa parte ng dingding na binubuklat ng kung sino o anumang nasa labas. Hanggang sa narinig kong nagpapalipat-lipat ng pwesto ang mga kaluskos, palibot sa bahay namin, at sinusundan pa rin ito ng mga tahol ng mga aso namin, kahit saang parte ito magpunta. Takot na takot ako ng mga oras na yon.
Hindi pa ako nakakakita ng aswang, ngunit lumaki akong laging nakakarinig sa mga matatanda sa amin na mga kwentong aswang. Ang ginawa ko ay kinarga ko na lang si Bunso at niyakap siya ng mahigpit. Sa isip ko, kahit na anong mangyari, hindi ko bibitawan ang kapatid ko. Hindi siya makukuha sa akin ng aswang. Ang sobrang takot ko sa kung anumang nasa labas ay napalitan ng sobrang pag-aalala. Sobrang taas ng lagnat ng kapatid ko at parang tumitirik na ang mga mata niya. Umuungol din siya na parang nahihirapan na. Nay, nasa na kayo? Umuwi na kayo! Naiyak na ako sa sobrang takot at pag-aalala. Sa labas ay patuloy pa rin ang tahulan ng mga aso. Tila galit na galit ang mga ito sa kung ano man na nasa labas na nakikita nila. Binuksan ko ang pintuan namin. Bumungad sa akin ang napakadilim na paligid. Nanginginig ako sa takot at pag-aalala. Aalis kami. Dadalhin ko ang kapatid ko. Ramdam kong malubha na ang lagan niya at kailangan niya ng tulong. Kailangan niyang madala sa ospital. Oo, natatakot ako sa aswang sa labas, ngunit mas natatakot akong mawala ang kapatid ko. Tumakbo ako habang karga ang kapatid ko patungo sa mga kabahayan. Hihingi ako ng tulong. Napakadilim sa daanan namin. Lumingon ako saglit sa bahay at bigla akong napasigaw sa takot nang may makita akong itim na imahe na nakasunod sa amin. At kasunod din nito ang mga aso namin na tahol ng tahol pa rin. Hindi ko maaninag ang itsura nito. Puro itim lang ang nakita ko dahil sa sobrang dilim ng paligid. Mas binilisan ko ang pagtakbo habang karga ang kapatid ko. Pakiramdam ko mas lalong bumigat ang kapatid ko, ngunit hindi ko inalintana yon. Takot na takot ako, nanginginig ako sa takot. Pero hindi ko bibitawan ang kapatid ko kahit na anong mangyari. Maya-maya may nakita akong ilaw ng flashlight. Bigla akong nakahinga ng maluwag. Sa wakas may tao. May makakasalubong kami. Sina nanay at tatay. Gulat na gulat sila. Anong ginagawa niyo dito? Bakit kayo lumabas ng bahay? Mag-aalauna pa lang ng madaling araw. Alam mo namang may lagnat niyang kapatid mo. Galit na wika ng nanay. Nay, si Bunso. Sobrang taas ng lagnat niya. Tumitirik ang mga mata niya. Umiiyak kong wika. Ano? Akin na. Kinuha niya sa akin si Bunso. O Diyos ko, dalhin na natin siya sa ospital. Nag-aalalang wika ni nanay. Bumalik ka na sa bahay. Dadalhin namin ng tatay mo si Bunso sa ospital. Wika ni nanay. Nay, ayoko po. Sasama na lang po ako sa inyo. May aswang po. Takot kong wika. Ano? O sige na, tara na. Natatarantang wika ng nanay. Dinala namin sa ospital ang kapatid ko. Kinabukasan ay nagulat na lamang ako. Umiiyak si nanay at tatay. Patay na daw ang kapatid ko. Namatay daw ito dahil sa dengue. Nagkaroon daw ng pagdurugo sa loob ng kanyang katawan at huli na nang dalhin namin sa ospital. Hindi na naagapan pa.
sobrang sakit ng pangyayaring yon. Hinding-hindi ko makakalimutan ang gabing yon. Dahil dun ko naranasan ang nakakatakot kong karanasan. At dun din nawala sa amin ang pinakamamahal kong kapatid. Mula noon ay halos hindi na ako makatulog sa tuwing makaririnig ako ng mga kaluskos sa labas ng bahay namin. Lagi kong naiisip na baka aswang na naman yon. At baka isa na naman sa mga mahal ko sa buhay ang mawawala. Takot na takot akong maulit muli ang pangyayaring yon. Nagsikap ako makapagtapos ng pag-aaral, nagtrabaho at nag-ipon. Ipinaayos ko ang bahay namin. Masarap sa pakiramdam ang matulog ng walang kinatatakutan. Matiwasay ang isip ko na hindi kami mapapasok ng aswang o kahit ng anumang masasamang loob. Maraming salamat po sa lagi niyong pagsubaybay sa aming mga kwentong ibinabahagi araw-araw.